Guys, good morning. Nandito na po tayo ngayon sa ating taniman ampalaya. At ayan guys, no, mag-start na po kaming magtatanim. Ang ginagawa ko guys, no, nilalagay ko po muna dito sa planggana or batya kasi medyo malambot po yung tray nila guys. Baka po kasi bigla mawarak. Malusaw po yung mga grafted ampalaya natin. Ayan nga po pala yung ating nakuwang kasamang arawan guys, si alias Puti ng barangay San Pedro Sawog, Lubao, Pampanga guys. Bali yan guys, no, yung ginagawa po namin na ilalagay na po muna namin mamayang konti na po yung pagtatanim para po wala na po tayong binibitbit na batya or planggana. Bali yan guys, no, siguro napapansin nyo, madami pa pong tubig yung kanal ng ating tataniman. Pero wala yan guys, no, basta ang itatanim mo guys, grafted ampalaya. Subok ko na ho yan guys, no, nung nabigyan po akong pa-demo ni Sir Christian nung nakaraan taon guys. Ayan guys, no, malakas ang loob kong magtanim kahit na may tubig yung bukid ng ating tataniman. Ayan guys, no, mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano ang tamang proseso sa pagtanim po ng grafted ampalaya guys. Kasi medyo maselan po yan tinatanim. Hindi po pwedeng matakpan yung pinagdugsong niya. Mamamatay po siya guys. Bali yan guys, no, yung pagtatanim po natin sa grafted ampalaya. Yan po ang ginagawa ko guys, no. Pinapabungkal ko muna sa kamay niya at para po magandang taniman. Bali ayan guys, no, saktong matakpan lang po yung dala niyang lupa. Hindi po kasi pwedeng malagyan tong dugsong niya na guys. Ayan. Hindi po pwedeng matakpan ng lupa yan kasi mamamatay po siya. Ayan lang po ang tamang proseso guys sa pagtatanim po ng grafted ampalaya. Ako kasi guys, no, ang nakaugalian kong pagtatanim, ayaw ko po yung sobrang pino ang lupa guys, kasi pag sobrang pino yung lupa guys tapos biglang mababasa sa ulan, mainang lumabas po yung ugat nila guys. Kaya ako, ang diskarte ko, hindi ko talaga pinapantay yung lupa na tataniman ko. Gaya po niyan guys, no, makapalanda mo, pinapabunot ko lang po yung saktong paglalagyan po ng punla. Ayan. Bali yan guys, no, yung ating tataniman, 2 hectares po yan guys. Sa 2,000 na punla guys. Siyempre guys, no, sumikat po yung araw ngayon. Ayan guys, lumitaw na po yung araw ngayon. Maluwalas na po. Ibibilad po natin yung punla natin ang palaya guys, no, para po lumakas po sila kumpara po sa dating nasa greenhouse po ng farm ready. Ayan guys, no, ipapakita ko po sa inyo ulit yung punla natin kumpara po kahapon na na-deliver. Kasi in-spray ko na po siya ng gamot na pampungicide at gamot sa wood guys. Ayan guys, no, medyo malakas pa po ang daloy ng tubig dito sa harapan po ng ating tataniman. Kaya meron po tayong ginawang kanal guys, papunta po dito sa palay. Ayan guys, yung ating punla, binilad po natin guys, no, para lumakas po sa sikat ng araw. Ayan. Ayan guys, no, pag nagtanim po kayo, ang hanapin nyo pong punla na tatak po niya ay farm ready, tatak quality guys. Ayan. Alam naman po natin na farm ready talaga siya guys, no, kasi ito po yung tatak po ng seedling tray niya, farm ready. Ayan guys. Bali dalawa lang po kaming nagtatrabaho ngayon guys, no, kasi
Hindi naman po basta-basta po kasi yung nagtatanim sa mga ganyang klaseng punla guys. Maselan na maselan po yan yung tinatanim guys. Okay guys, maraming salamat and good morning.